You will therefore assume the position of a suppliant before this throne. You will kneel. Si Cleopatra VII, ang huling reyna ng sinaunang Egypt, ay isa sa mga pinakasikat at misteryosong personalidad sa kasaysayan. Kilala siya bilang isang matalino, makapangyarihan at may karismang pinuno, at higit sa lahat sa kanyang romantikong ugnayan sa mga makapangyarihang pinuno ng Roma tulad nina Julius Caesar at Mark Antony. Gayunpaman, may mga kakaibang bagay tungkol kay Cleopatra na hindi alam ng karamihan. Ang mga aspeto ng kanyang buhay at personalidad na hindi gaanong nabibigyan ng pansin sa mga tradisyonal na aklat ng kasaysayan. Mula sa kanyang kakaibang ritual at estilo ng pamumuhay hanggang sa mga nakagugulat na detalye sa kanyang pamumuno at personal na mga desisyon, may mga aspeto ng kanyang buhay na tunay na kakaiba at nakakagulat. Kaya naman sa video na ito ating pag-uusapan ang 12 mga kakaibang bagay na maaaring hindi mo pa alam tungkol kay Cleopatra na magbibigay ng mas malalim na pagtingin sa kanyang karakter at paghahari. Number 1. Cleopatra's unusual ancestry. Si Cleopatra VII Philopator, ang huling reyna ng Ptolemaic Egypt, ay may hindi pangkaraniwang lahi. Bagaman siya ay kilalang reyna ng Egypt, ang kanyang angkan o ang kanyang pamilya ay hindi lokal na Egyptian kundi mula sa Ptolemaic Dynasty. Dahil si Ptolemy the First Soter na kanilang ninuno ay isang Macedonian Greek na general ni Alexander the Great. Sa pagdating ni Alexander sa Egypt noong 332 before Common Era, naiwan sa pamamahala ni Ptolemy ang bansa at sinimulan ng kanyang lahi ang isang pamahalaang Hellenistic sa Egypt na nagtagal ng halos 3 siglo. Isa sa mga kakaibang katangian ng dinastiyang ito ay ang mahigpit na pagsunod sa inbreeding o pag-aasawa ng mga kapatid at kamag-anak upang mapanatili ang purity ng kanilang dugo. Ang sistemang ito ng inbreeding, bagaman pangkaraniwan noon, ay itinuturing na hindi pangkaraniwan ngayon at maaaring magdulot ng mga issue na pangkalusugan dahil sa kakulangan ng genetic diversity. Gayunpaman, walang malinaw na ebidensya na nagpapakita ng anumang masamang nangyari sa medical condition ni Cleopatra bunga ng inbreeding. Sa kabila nito, siya ay kilala rin sa kanyang pagyakap sa Egyptian identity na isang bagay na nagpapaalala sa kanya bilang isang natatanging leader sa kasaysayan ng ancient Egypt. Number 2. Incestuous marriages. Ang incestuous marriages o pag-aasawa ng mga magkakapamilya ay karaniwan sa sinaunang Egypt, lalo na sa mga royal family. Sa konteksto ng mga paraon, ang ganitong uri ng pag-aasawa ay ginagawa upang mapanatili ang purong dugo ng dinastiya at talagang pinanatili bilang isang paraan upang patatagin ang kapangyarihan ng pamilya. Ang mga Diyos ng Egypt ay kadalasang sinasabi na nag-aasawa ng kanilang mga kapatid, kaya't sinunod din ito ng mga paraon upang gawing banal at makadiyos ang kanilang pamamahala. Samantala, si Cleopatra VII, ang pinakakilalang reyna ng Egypt, ay isa sa mga leader na sumunod sa tradisyon ng pag-aasawa sa loob ng pamilya. Siya ay kilalang nag-asawa ng 2 sa kanyang mga kapatid bilang bahagi ng patakarang ito. Si Cleopatra ay nagpakasal sa kanyang nakababatang kapatid na si Ptolemy XIII nung siya ay 18 years old pa lamang. Ang kasal na ito ay ayon sa tradisyon ng Ptolemaic Dynasty upang mapanatili ang kanilang kontrol sa trono. Gayunpaman, nagkaroon ng tunggalian o hindi pagkakasundo sa pagitan nila na humantong sa isang civil war at kalaunan. Si Ptolemy XIII ay namatay sa labanan sa Nile noong 47 before Common Era. Matapos ang pagkamatay ni Ptolemy XIII, si Cleopatra ay muling nagpakasal sa isa pa niyang kapatid na si Ptolemy XIV na noon ay isang bata pa lamang. Ang kasal ay hindi isinagawa dahil sa pagmamahalan, kundi bilang isang pampulitikang hakbang upang patatagin ang kanyang posisyon bilang reyna. Gayunpaman, si Ptolemy XIV ay namatay noong 44 before Common Era at marami ang naniniwala na siya ay pinapatay ni Cleopatra upang ang kanyang anak kay Julius Caesar na si Caesarion ay ang maging kanyang kasama sa pamumuno. Ang mga ganitong uri ng kasal ay itinuturing na karaniwan at isang mahalagang bahagi ng kapangyarihan ng mga royal family sa Egypt. Bagaman ang ganitong kaugalian ay hindi na normal sa mga modernong lipunan, ito ay tinuturing na isang makabuluhang aspeto ng kanilang kultura at pamumuno. Number 3. Cleopatra's real appearance. Ang tunay na itsura ni Cleopatra VII ay matagal ng paksa ng debate at haka-haka sa kasaysayan. Bagaman madalas siyang inilalarawan bilang isang napakagandang babae sa popular na kultura,
Tulad ng sa mga pelikula at sa mga kwentong pampanitikan, ang mga ebidensya mula sa sinaunang panahon ay nagpapakita ng isang mas makatotohanan niyang larawan. Dahil ang mga coins na ipinagawa noong kanyang paghahari na siyang mga natatanging mapagkakatiwalaang ebidensya na lamang tungkol sa kanyang pisikal na anyo, ay makikita na siya ay isang reyna na may matapang na features. Ang mga katangiyang ito ay malayo sa modernong konsepto ng kagandahan. Gayunpaman, ayon naman sa mga sinaunang manunulat gaya ni Plutarch at Cassius Dio, si Cleopatra ay kanilang inilalarawan na hindi napakaganda sa pisikal nitong anyo. Subalit ang kanyang kagandahan ay nagmumula sa kanyang matinding karisma, talino at husay sa pakikipag-usap. Si Plutarch mismo ang nagsabi na ang kanyang tunay na kagandahan ay nasa kanyang kabutihang loob at galing sa mga pakikipag-usap na lubos na nakakaakit sa mga tao tulad ni Julius Caesar at Mark Antony. Ang ganitong paglalarawan kay Cleopatra ay nagbibigay ng isang kakaibang aspeto sa kanyang pagkatao dahil sa halip na pisikal na kagandahan, ang kanyang impluwensya ay mas kinikilala siya dahil sa kanyang kapangyarihan na nakaugat sa kanyang karunungan at personal na presensya na siyang naging pangunahing dahilan rin ng kanyang tagumpay at ang alamat na iniwan niya sa kasaysayan. Number 4. The curious sibling rivalries. Ang mga pag-aaway sa pagitan ni Cleopatra VII at ng kanyang mga kapatid ay isang masalimuot at madugong aspeto ng kanyang buhay na kung saan ito ay naging politikal na intriga sa Ptolemaic Dynasty. Matapos mamatay ang kanilang ama na si Ptolemy XII Auletes noong 51 before Common Era, nang si Cleopatra ay 18 years old pa lamang, ay nakipagtulungan sa kanyang kapatid na si Ptolemy XIII na 10 years old pa lamang noon at sila ay magkasamang namumuno sa Egypt. Ngunit mabilis na lumaki ang tensyon sa pagitan nila, lalo na nang magsimulang makinig si Ptolemy III sa kanyang mga tagapayo na nais alisin si Cleopatra sa kapangyarihan. Kaya naman nauwi ito sa isang civil war na kung saan si Cleopatra ay humingi ng tulong kay Julius Caesar na kanyang naging kakampi. Sa matinding alitan na ito, natalo si Ptolemy XIII at namatay sa Battle of the Nile noong 47 before Common Era habang tinatangkang tumakas mula sa mga puwersa ni Caesar at Cleopatra. Ngunit hindi natapos ang tunggalian sa pamilya. Pagkatapos ng pagkatalo ni Ptolemy XIII, si Cleopatra ay nagpakasal sa isa pa niyang kapatid na si Ptolemy XIV bilang bahagi ng tradisyon ng mga Ptolemy upang mapanatili ang kapangyarihan sa loob ng pamilya. Gayunpaman, hindi rin naging maayos ang kanilang relasyon at sinasabing si Cleopatra ay nagplano na patayin si Ptolemy XIV upang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak kay Julius Caesar na si Caesarion na itinakda niyang maging tagapagmana ng trono. Ang mga plano na puno ng kasamaan at ang mga madugong labanan sa alitan na ito ay nagpapakita ng matinding kompetisyon at ambisyon sa loob ng pamilya, ay nagpapakita ng kakaibang political dynamics ng Ptolemaic Dynasty at ang magulong personal na buhay ni Cleopatra. Number 5. Her clever political strategies. Si Cleopatra ay kilala sa kanyang mga mahusay at kakaibang estratehiya sa politika na nagbigay daan sa kanyang tagumpay bilang huling reyna ng Ptolemaic Egypt. Una, siya ay isang mahusay na diplomat na nakipag-ugnayan sa mga kilalang Romano tulad ni Julius Caesar at Mark Antony. Sa pamamagitan ng kanyang mga ugnayan, nakamit niya ang tagumpay sa mga labanan at lumakas ang ekonomiya ng kanyang kaharian. Pangalawa, si Cleopatra ay ginamit ang kanyang kaakit-akit na itsura at personalidad upang makakuha ng suporta mula sa mga Romano na nagbigay daan sa kanyang mataas na kapangyarihan at impluensya. Pangatlo, siya ay multilingual na leader na nakakapagsalita ng 7 wika na nagbigay sa kanya ng kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang grupo at bansa. Pangapat, siya ay mahusay sa paggamit ng propaganda. Ang kanyang mga imahe sa mga coin at monumento ay nagtatampok ng kanyang pagiging makapangyarihan at dignified na reyna. Panglima, si Cleopatra ay nagpatayo ng maraming gusali at estruktura sa kanyang kaharian na nagpapakita ng kanyang ambisyon na mapabuti ang ekonomiya at payamanin ang kultura ng kanyang bansa. Siya ay nagpatayo ng maraming mga templo kasama na ang Serapeum at ang kanyang sariling mausoleo. Bukod dito, siya rin ay gumamit ng makabagong estratehiya sa pakikidigma gaya ng paggamit ng mga elepante. Ang kanyang mga kakaibang estratehiya at talino sa politika ay nagbigay daan sa kanya upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa kabila ng napakaraming pagsubok at patuloy na nagbibigay inspirasyon ng kanyang mga tagumpay sa mga mananaliksik at tagahanga ng kanyang kwento hanggang ngayon.
Ang kanyang malalim na pag-unawa sa politika at Roman culture ay isa sa mga dahilan upang siya ay kilalanin bilang isang tunay na makapangyarihan at mapanlikhang leader. Number 6. The Cult of Isis and Cleopatra. Ang Cult of Isis ay isang mahalagang religious movement sa ancient Egypt na nakasentro kay Isis na diyosa ng fertility, kalusugan at mahika. Si Isis ay itinuturing na ina ni Horus at kilala sa kanyang kakayahang magbigay ng buhay at muling buhayin ng mga patay. Ang kanyang kulto ay lumaganap sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean at Rome dahil sa kanyang pagbibigay ng personal na kaligtasan at immortalidad sa isang tao. Samantala, si Cleopatra VII, ang huling reyna ng Ptolemaic Dynasty, ay ginamit ang imahe ni Isis upang palakasin ang kanyang pamumuno. Dahil itinuturing na isang mahusay na politiko si Cleopatra, kaya kanyang inangkin ang titulo na tinatawag na ang bagong Isis upang ipakita ang kanyang kapangyarihan hindi lamang bilang isang reyna, kundi bilang isang diyosa sa lupa, na isang taktika upang makuha ang suporta ng mga Egyptian at upang ipakita ang kanyang pagiging makapangyarihan sa harap ng mga Romano. Sa pamamagitan ng pagkakaugnay kay Isis, napanatili ni Cleopatra ang kanyang posisyon bilang tagapagtanggol ng kanyang mga mamamayan at tagapamuno sa Egyptian laban sa mga dayuhang puwersa. Ang kanyang paggamit sa imahe ni Isis ay nagsilbing simbolo ng kanyang kapangyarihan, habang pinalaganap niya ang kulto sa kanyang mga nasasakupan ng imperyo, lalo na sa Roma, na noong panahong iyon ay nagsimula na ring magpahayag ng devotion sa diyosa na si Isis. Sa pamamagitan nito, napanatili ni Cleopatra ang kanyang pampulitikang kapangyarihan gamit ang kinikilala niyang Diyos na si Isis upang isulong ang kanyang layunin at pamumuno. Number 7. Cleopatra's Unique Beauty Regimen. Si Cleopatra VII ay hindi lamang kilala bilang isang matalino at maimpluwensyang pinuno, kundi pati na rin sa kanyang natatanging beauty regimen na kung saan ay nakilala ang kanyang kakaibang pag-aalaga sa kanyang katawan o skincare. Ang pinakasikat na skincare routine niya ay ang kanyang regular na paligo sa gatas ng donkey, na kung saan ang gatas ng donkey ay naglalaman ng lactic acid na isang natural na exfoliant na nagpapalambot at nagpapakinis ng balat. Ayon sa ilang mga ulat, nangangailangan si Cleopatra ng 700 na mga donkey upang makuha ang sapat na gatas para lamang sa isa niyang paligo. Bukod dito, gumagamit siya ng honey at almond scrub na isang kombinasyon ng mga natural ingredients para sa pag-exfoliate at pang-moisturize ng balat dahil ang honey ay may antibacterial habang ang almond ay nagtatanggal ng mga dead skin cells. Bukod pa rito, siya rin ay nag-a-apply ng mga clay masks, lalo na ang mga clay na galing sa Nile na nagpapalinis ng mga pores at nagpapaganda ng complexion. Samantala, ang paggamit niya ng mga essential oils tulad ng rose, lavender at myrrh ay pinaniniwalaan niyang nagpapabata ito ng kanyang balat at nagpapabango sa kanyang katawan. Ang mga langis na ito ay nagbibigay ng relaxation, nagpapabawas ng stress at nagpapalakas ng circulation ng kanyang dugo. Bukod dito, si Cleopatra ay kilala rin sa paggamit ng kohl na isang dark cosmetic powder na inilalagay sa paligid ng kanyang mga mata upang magbigay ng dramatikong itsura na nagpapatingkad sa kanyang mga mata at nagpoprotekta rin laban sa araw. Ang mga kakaibang teknik na ito ay isang patunay ng kanyang kaalaman sa pangangalaga sa kanyang balat at ang pagpapaganda rin dito na naging bahagi ng kanyang makasaysayang imahe bilang isang maalindog at makapangyarihang reyna. Number 8. The Golden Ship and Banquet. Ang Golden Ship at Banquet ni Cleopatra ay isa sa mga pinakamahiwagang kaganapan na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pagpapakita ng kapangyarihan at yaman. Ayon kay Plutarch at sa iba pang mga sinaunang manunulat, ang barko ni Cleopatra ay gawa sa purong gintong materyales, pinalamutian ng mga mamahaling bato at ang ibang bahagi nito ay kulay purple na isang simbolo ng royalty. Ginamit ang barkong ito para sa isang engrandeng palabas noong inimbitahan niya si Mark Antony sa isang marangyang pagdiriwang habang nakasakay rito sa baybayin ng Nile River. Nakilala ang Golden Ship hindi lamang dahil sa mamahaling halaga nito, kundi pati na rin sa amoy nito na mabango na umaabot kahit sa malayo at talaga namang naaakit nito ang sinumang nasa paligid. Samantala, pagkatapos ng paglalayag, inimbitahan ni Cleopatra si Antony sa isang marangyang banquet sa loob ng kanyang palasyo, kung saan ipinakita niya ang kanyang kayamanan at kapangyarihan sa pamamagitan ng paghahain ng kakaibang pagkain at gintong mga kagamitan. Bukod pa rito, ang kilalang Pearls Incident ay nangyari sa piging na ito,
na kung saan tinunaw ni Cleopatra ang isang napakalaking perlas sa suka at ininom ito bilang pagpapakita ng kanyang kayamanan at ang kakayahan niyang isakripisyo ang napakamahal na jewelry. Ang ingrandeng pagtatanghal na ito ay hindi lamang naglalayong magpakitang gilas, kundi bahagi ng kanyang pampulitikang estratehiya upang makuha ang loob ni Mark Antony na isang makapangyarihang general ng Rome. Sa pamamagitan ng isang piging at pagbibigay aliw nito sa barko, nakuha ni Cleopatra ang kanyang layunin na makabuo ng alyansang politikal at romantikong relasyon kay Antony. Number 9, the Ptolemaic tax system. Ang Ptolemaic tax system ay isang napakahalagang bahagi ng ekonomiya ng bansa at mahalaga rin para sa Egyptian government sa ilalim ng Ptolemaic dynasty sa pamumuno ni Cleopatra VII. Ito ay isang complex and systematic structure ng pagkuha ng buwis o tax at dahil dito napanatili ang yaman at kapangyarihan ng estado. Ang pangunahing buwis sa ilalim ng sistemang ito ay ang buwis sa lupa na ipinapataw sa mga magsasaka. Dahil ang Egypt ay isang bansa na sagana sa agriculture products, bukod dito meron ding buwis sa ani na kung saan ang ilang bahagi ng kinikita ng mga ani tulad ng trigo at barley ay kinokolekta ng pamahalaan. Samantala, nagkaroon din ng mga buwis sa trade and commerce, kabilang ang mga import at export trade, pati na rin sa iba't ibang industriya tulad ng paggawa ng mga handicraft. Ang isa pang uri ng pangongolekta ng tax rito ay ang poll tax na nire-require ang bawat individual anuman ang kanilang katayuan sa lipunan na magbayad ng tax. Ang pag-administer o pagkolekta ng mga buwis ay napakahigpit at ang mga opisyal ng pamahalaan ang nangongolekta nito upang matiyak ang tamang koleksyon at natatrack at record nila ang bawat transaksyon sa pamamagitan ng mga papyrus documents. Si Cleopatra VII ay kilala sa mahusay na pamamahala ng ekonomiya sa Egypt at ang kanyang paggamit ng Ptolemaic tax system ay nakatulong sa pagpondo sa mga pampublikong proyekto, pagkakaroon ng budget ng mga hukbo at natugunan ng mga kinakailangan sa pakikipagdigma sa Rome. Bagamat naging mabigat ito para sa mga mamamayan, lalo na sa mga magsasaka, ito rin ang naging pundasyon ng katatagan ng kanilang kaharian at ang naging pundasyon rin ni Cleopatra sa kanyang kakayahang harapin ang mga hamon sa loob at labas ng Egypt. Number 10, Cleopatra's illegitimate children. Si Cleopatra VII ay kilala sa kanyang mga relasyon kay Julius Caesar at Mark Antony at nagkaroon siya ng 4 na kilalang mga anak mula sa kanila na sina Caesarion o Ptolemy XV na kanyang anak kay Julius Caesar at sina Alexander Helios, Cleopatra Selene II at Ptolemy Philadelphus na kanyang mga anak naman kay Mark Antony. Ang kanyang unang anak na si Ptolemy XV Philopator Philometor Caesar o mas kilala bilang Caesarion na ipinanganak noong 47 before Common Era kay Julius Caesar na kinilala bilang kanyang illegitimate child. Naging pharaoh siya ng Egypt ngunit pinatay rin siya sa utos ni Octavian noong 30 before Common Era matapos ang pagkatalo ni Cleopatra sa digmaan. Samantala sa relasyon naman niya kay Mark Antony ay nagkaroon siya ng 3 anak. Ipinanganak noong 40 before Common Era ang kambal na sina Alexander Helios at Cleopatra Selene II na pinalaki ng kanilang magulang upang maging bahagi ng kanilang ambisyon na pamunuan ng East and West ng bansa. Gayunpaman si Alexander Helios ay naging hari ng Armenia at Parthia ngunit hindi naging malinaw kung ano ang nangyari sa kanya matapos siyang madakip at maging bihag. Samantala, si Cleopatra Selene ay nagpakasal kay Juba II na hari ng Mauritania at siya ay naging reyna ng kaharian habang si Ptolemy Philadelphus naman na ipinanganak noong 36 before Common Era ay naging hari ng Syria at Phoenicia. Tulad ni Alexander, wala ring tiyak na record tungkol sa kanyang naging buhay at dahilan ng kanyang kamatayan. Ang mga anak ni Cleopatra ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan, ngunit ang kanilang mga kapalaran ay naiba sa kanilang ina matapos ang pagbagsak ng Ptolemaic dynasty. Number 11, The Lost Tomb of Cleopatra. Ang The Lost Tomb of Cleopatra ay nananatiling isang misteryo ng kasaysayan ng Ancient Egypt na hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Si Cleopatra VII, ang huling reyna ng Egypt, ay kilala hindi lamang sa kanyang kagandahan at talino, kundi pati na rin sa kanyang galing sa pakikipaglaban laban sa Roman Empire. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang pagkatalo kay Octavian, si Cleopatra ay nagpakamatay at ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa kagat ng ahas, bagaman may iba pang teorya kung paano siya namatay.
Samantala kasama ng kanyang kasintahan na si Mark Antony, sila ay sinasabing inilibing sa isang majestic tomb na ayon sa mga makasaysayang record ay matatagpuan malapit sa Alexandria, ang kabisera ng Ptolemaic Egypt. Gayunpaman ang eksaktong lokasyon ng kanilang mga bangkay ay hindi pa rin natutuklasan. Bukod pa rito sa aklat na Cleopatra, The Search for the Last Queen of Egypt ni Zahi Hawass at Frank Gojo, sinasabing maaring ang kanilang libingan ay nasa ilalim ng dagat dahil sa paglubog ng bahagi ng Alexandria dahil sa mga lindol at pagguho ng lupa. Gayun din ang archaeological excavation sa Taposiris Magna na isang sinaunang templo malapit sa Alexandria ay nagbigay din ng pag-asa na maaring naroon ang kanilang libingan. Subalit hanggang ngayon ay wala pang konkretong ebidensya na natutuklasan. Kung ang libingan ni Cleopatra ay madidiscover, ito ay magiging isa sa pinakamalaking archaeological findings sa kasaysayan, hindi lamang upang tapusin ang misteryo kundi upang mabigyang linaw ang huling yugto ng buhay ng isa sa pinakasikat na kababaihan sa kasaysayan. Number 12. Cleopatra's Cultural Legacy. Si Cleopatra VII ay nag-iwan ng napakalaking cultural heritage na patuloy na makikita sa mga arts, literature, mga pelikula at ang kwento ng kanyang buhay na makikita pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang imahe bilang isang matalino at makapangyarihang reyna ng Egypt ay naging simbolo ng karisma, kapangyarihan at ambisyon. Ayon sa Power and Presence, Cleopatra's Image in Form and Context, pinag-aralan nila kung paano pinagsama ng mga Hellenistic Greeks at mga Romano ang mga kultural na ideya ni Cleopatra upang ilarawan siya bilang isang diyosa at pinuno. Samantala sa Queen of Kings, Cleopatra VII and the Donations of Alexandria ni Rolf Struthmann ay itinalakay dito kung paano ginamit ni Cleopatra ang kanyang alliances sa iba't ibang kultura at relihiyon upang palakasin ang kanyang posisyon bilang isang makapangyarihang leader. Samantala, sa Fact from Fiction, The Evolution of the Cleopatra Legend, binigyang diin ni C.A. Ellis ang ebolusyon ng kanyang imahe mula sa isang makasaysayang leader patungo sa isang mythical na figure na minsan pa ay itinuturing na lamang siyang isang fictional na karakter sa kasalukuyan. Sa mga pelikula, lalo na sa Hollywood, napanatili ang kanyang pamana sa mga epic films gaya ng tinalakay ni E. Bronfen sa Monumental Cleopatra. Hollywood's epic film as historical reimagination na nagbigay ng bagong interpretasyon sa kanyang kwento. Ang mga pag-aaral na ito ay nagpapakita ng patuloy na impluwensya ni Cleopatra, hindi lamang bilang reyna ng sinaunang Egypt, kundi bilang isang figure na patuloy na humuhubog sa modernong kaisipan at sining.